po ninyo yung inyong mga bodega, no? Okay, so let's start. Ayan, so mas makikita po ninyo, mas black po siya, unlike dun sa kanina, na light yung kanyang color. Since ang ginamit din po natin na grinds ay fine. Okay, so mostly ganyan po siya. Tsaka mas strong po ang lasa ng coffee natin kapag mocha pot ang ginagamit. So this time po, mas concentrated po yung gagawin natin para mas matapang pa siya since we are making latte and cappuccino. Okay. So kanina po, we are having 20 grams of beans with 200 ml of water. So this time, 20 grams po tayo, pero ang water natin, sir, 100 lang. O mas less pa. Okay na. Okay, so 100 lang. So 20 grams of grinds and then 100 ml of water. Okay. So now, sino pong gustong mag-try naman na uminom ng yung mga inaantok po dyan, na uminom ng coffee galing po sa ating mocha pot naman. Yan. Ayan. So meron na, wag na tayong lumayo. Dito na tayo sa malapit mo. Hi, ma'am. Ang pretty mo naman. What is your name? Ira po. Ay, ma'am Ira, mahilig po kayong mag-coffee na mga ganito. Okay. Sige, ma'am. You may taste it and then alamin natin kung sabihin po natin sa kanila kung ano po yung nalasahan niya. Matapang yung kaya kayo paglaban. Okay, so matapang daw yung coffee since medyo mas concentrated po this time, no? Tapos fine grind po. Pero tingin mo, with the bitterness na meron dyan, pwede mo po ulit tikman. Yan, mas lakasan mo po yung pag-slurp. Yan. After the matapang or mapait, ano po nalasahan ninyo? Meron ba kayo nalasahan na parang chocolatey na tea, something like that? Pagkakakape niya. Okay. And aroma. Of course, dahil freshly brew po siya. Ayan. So mostly, yung mga gusto pong actually ito po yung mga small businesses, no? Yung mocha pot ginagamit po nila sa pagbebenta ng coffee using the mocha pot only. Diba? So nagbo-brew na po sila sa using the mocha pot. So it has always the way kung gusto po ninyo mag-business na yung capital po ninyo is limited pa lang. So pwede po muna, dito muna tayo sa mocha pot. Pag meron na po kayong capital o malaking budget, then saka po kayo mag-upgrade into espresso machine. Sige ma'am, you may enjoy your cup of coffee. Yan. Balik na lang po after, pagtapos po ninyo at nainom nyo na. So again, katulad po ng lagi ko pong sinasabi, better po inumin ng coffee without adding any sugar. Yan, mas masarap po i-enjoy ang kape nang wala pong kahit anong asukal. Para we have to endure the bitterness of life. Kasi it has sweetness after the bitterness. Tama po ba? Of course. Kasi kung puro sugar, hindi po ganun ang buhay, di ba? Na puro tamis lang. Marami po tayong struggles na kailangan pagdaanan para ma-enjoy po natin. Okay, kape po ang pinag-uusapan natin dito. Alright, so this time mas concentrated pa po yung gagawin natin na coffee. So 20 grams of na beans naman or grinds with the 100 ml of water lang. So mas concentrated pa siya. Din po siyang bumababa dito sa ating upper chamber ng mocha pot. It has the crema actually. So, dapat 20 ml lang siya. 20 grams. Nangyari sa kanya.
Dito din. Opo. So yung mga hindi po nakikita dito, pwede niyo pong tingnan dito sa ating video kung ano po yung nangyayari doon sa Mokapag. Okay, so this time we will proceed naman po frothing ng milk. So ang gagawin po natin, sir, how much po yung milk na nilagay? 160 ml of fresh milk. Yan, so we won't suggest to use evaporated milk po, no? Fresh milk po, non-fat milk, depende po sa preferences po ninyo. But evat milk, depende rin po sa trip ninyo kung anong gusto niyo. Pero we are suggesting full cream milk. Ayan. So, ito po, ganun din. I-heat muna po natin yung gatas gamit yung kalan na meron naman po kayong pan sa bahay. Kasi ang ima-master nga po natin is making coffee at home. Ayan. So, pan, kalan, tapos milk. So, meron na po tayong espresso dito for making the latte. So, espresso po natin. Naka-ready na po. I-heat natin dito. So, gamit tayo ng thermometer, sir, para makita po nila. Ayan, so gagamit po tayo ng thermometer. Now, pag wala naman po kayong thermometer sa bahay, i-check nyo na lang po kung kumukulo na po yung gatas ninyo. Pero hindi po dapat sobrang kulong-kulo, no? Kasi baka na-burn nyo na po yung sobra yung inyong gatas. So, ang temperature po dapat mostly is 140 to 160 degrees Fahrenheit. Yan, or 60 to 71 degrees Celsius. O di ba may mga ganun-ganun pa po pala na chinecheck? Kasi pag sumobra po doon, nag-iiba po yung lasa, nawawala po yung sugar content nung inyong gatas. Diba? Baka lang po nasobrahan na sa pag-init, so hindi nyo na po, bakit ganito yung tinimpla ko, bakit hindi masarap? Baka nasobrahan na po kayo ng kulo. We have 55 degrees Celsius po. So, hindi pa. While may naka-red po sila, makikita ninyo doon. Ibig sabihin, hanggang doon lang po yung dapat kainit, yung gatas na pakukuluan ninyo sa inyong mga kalan. French press na gamitin natin. Ulit natin yung French press na gagamitin natin sa pag-froth naman ng gatas. O, di ba with the French press, pwede nyo na pong gawin yung inyong mga coffee sa bahay. Ito lang po, okay na. Okay, stop. Yung kaniyang tamang temperature. Yan, so makikita nyo po, umuusok po siya. Yan. So, ilalagay na po natin dito. Yan. Sa inyong French press. Okay. Then, start na po natin ang pressing down and up. Hanggang makakreate po kayo ng tamang froth ng gatas na kakailanganin po ninyo sa inyong latte and cappuccino. Fully press down and up po, sir. Yan. Okay. Sir, tanggalin lang po natin yung mga nasa harapan kasi baka hindi po nila nakikita. Ayan. Ayan. Okay, para mas makita po nila. So right at this time, tayo po ay gumagawa ng froth milk using French press. So ganyan lang po yung gagawin niyo sa bahay niyo. So let's check the consistency, sir. Konti pa, sir. Medyo manipis pa po ng konti. Ayan.
Okay, I think that is okay. Yan, sige sir, i-pour na po natin dito sa ating steaming pitcher. Yan po ba yung gagamitin mo or that one? Ito po yung consistency niya. As you can see, it is pourable, it is microfoam, or paint-like. Dapat po kasi ganun ang itsura ng milk na ginagamit sa paggawa ng latte.